2 araw pagkatapos ng kasal namin. Sinabuyan ako ang biyenan ko ng isang basong tubig sa mukha. Ang dahilan umayaw akong ipakuha ng pagkain ang hipag ko na masyadong abala sa pag-scroll sa TikTok. Nakigatong pa ang asawa ko at itinulak ako hanggang sa mapatumba ako sa sahig. Sa mismong sandaling iyon, pinunit ko ang aming sertipiko ng kasal at dinala ko ang pamilya nila sa matinding pagbagsak. Kumusta sa lahat nega nakikinig? Ito ay isang bahagi ng kwentong ipinadala sa ating ng isa sa ating mga taga-subaybay. Nakakabalif isipin. Hindi ba paano nangyayari ang magaganitong bagay? Sana ay masaya kayong lahat at huwag niyo sanang maranasan ang ganitong sitwasyon. Hangat ko rin ang inyong kalusugan, tagumpay, at mahabang buhay. Bago tayo magpatuloy, sana ay suportahan ninyo ang kwentong ito. Kung handa na kayo, simulan na natin. Bibigyan ko kayo ng kaunting konteksto para mas maintindihan ninyo ang buong pangyayari. Nang mapanahong iyon, 2 araw pa lang akong asawa, ni Rico. 2 araw. Ang aming sertipiko ng kasal ay nakatago pa rin sa isang malinaw na plastic envelope na hindi ko pa man lang naisipang ilagay sa kabinet. Karamihan sa mga damit na dala ko ay nakatupi pa rin sa loob ng maleta. Hindi ko pa kasi talaga maramdaman na ang malaking bahay na iyon sa subdivision ay sarili kong tahanan. Alam niyo naman siguro ang pakiramdam ng bagong kasal. Pinibigyan ko pa na espasyo ang sarili ko para makapag-adjust. Baka hindi lang ako sanay. Baka medyo mabigat pa ang aura ng bahay. Baka masyado lang akong mabilis makaramdam ng hiya. Pero lumabas na hindi pala iyon ang dahilan. Tanghaling tapat noon at nasa hapagkainan kami. Katatapos lang naming kumain. Ang tipikal na tambay at kwentuhan pagkatapos ng pananghalian. Hindi pa nakaligpit ang mapinggan. Ang makutsara at tinidor ay nakababad pa sa mangkok. Ang mga natirang butin na kanin ay natutuyo na sa gilid ng plato. Ang biyenan kong si Mama Carmen ay nakaupo sa kabisera ng mesa. Pinapaypayan niya ang sarili gamit ang takip ng isang plastik na lalayan ng pagkain. Ang asawa kong si Rico ay nakaupo rin doon. Kalikot ng kalikot sa cellphone niya at paminsan-minsan ay nagre-reply sa mga mensahe tungkol sa trabaho. Ang hipag kong si Sylvie ay nakapasalampak sa upuan sa tabi niya. Nakataas ang isang binti niya sa upuan at ang mga mata niya ay nakatutok lang sa screen ng cellphone. Dahil sa tunog na naririnig ko, alam kong nanonood siya ng maikling video. Panay ang galaw ng lalaki niya. Wala siyang kahit anong balak na tumayo. Nakatayo ako malapit sa lababo. Kukuha sanang ang isang basong tubig para sa sarili ko. Tumingin sa akin ang biyenan ko. Valeria. Ipakuha mo nga ang pagkain si Sylvia. Ang tono niya ay napakagaan. Masyadong magaan. Parang ang hinihiling niya ay ang pinakanormal na bagay sa mundo. Parang inaasahan niyang kikilos agad ako kapag may inutos siya. Tiningnan ko si Sylvia. Hindi man lang siya lumingon sa akin. Nakarelax pa rin siya. Walang reaksyon ang mukha. Parang tanggap niya na may alila siyang nakahandang magsilbi sa kanya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Hindi ito tungkol sa pagkain. Kung gusto lang talaga niyang kumain. Kumpleto naman ang makamay niya at hindi naman pilay ang binti niya. Mula sa inupuan niya hanggang sa kaldero sa kusina. Ilang hakbang lang ang layo. Pero inutos pa rin ito sa akin. At ginawa pa sa harap ng lahat. Sa harap ng asawa ko. Sa ikalawang araw ng pagtira ko sa bahay na iyon. Dahan-dahan kong ibinaba ang baso ko sa ibabaw ng mesa. Puwede naman siyang kumuha mag-isa. Mama Carmen, hindi ako sumigaw. Hindi rin palaban ang tono ko. Normal lang ang boses ko. Pero sinigurado kong malinaw ang bawat salita, para walang makamaling rinig. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Sylvia. Hindi siya mukhang nagulat. Mukha siyang na-offend. Parang ngayon lang niya napagtanto na ang upuang laging bakante sa bahay na iyon ay inuupuan. Na ngayon ng isang taong hindi marunong sumunod sa unang utos. Agad akong tiningnan ni Mama Carmen. Ano ka mo inulit ko? Sabi ko. Puwede siyang kumuha ang pagkain niya mag-isa. Ibinaba ni Rico ang cellphone niya. Wala pa siyang sinasabi. Pero tiningnan niya akong isang tingin na hindi ko nagustuhan.
tingin ng isang taong pakiramdam, ay nasisira ang script ng isang dula. 2 araw ka pa lang na manugang dito, sabi ni Mama Carmen. At sa kaunting pakiusap lang, naglalagay ka na agad nege sa sarili mong mga patakaran. Ngumiti ako. Hindi rin ako halit. Sa totoo lang. Kapag nagsisimula na talaga akong makalit, nagiging mas malamig at walang reaksyon ang mukha ko. Kaya nanatili akong nakatayo. Tuwid ang likod. At sumagot, kung tutulong ako sa isang taong talagang nangangailangan. Wala pong problema, sa akin iyon. Pero kung ang isang taong malakas at malusog ay gustong magpasarap sa upuan habang ginagawa niya akong katulong, huwag niyo po akong asahan. Hindi ko ugali iyon. Pagkatapos kong sabihin iyon, nagbago ang ihip ng hangin. Walang sumiga. Pero iyon ang pinakamalala. Dahil lahat sila sa mesa ay natigilan. Ang tinidor ang asawa ko ay hindi umabot sa bibig niya. Umayos NHU po si Sylvia. At dahan-dahang ibinabangang biyenan ko ang takip ng plastik na ginagawa niyang pamaypay. Anong sinabi mo, tanong niya. Tinitigan ko siya. Sabi ko. Kayang kumuha ni Sylvia ng sarili niyang pakain. Tumawa ng mahina si Sylvia. Isang tawang nakakairita. Naku. Ate Val. Ang arte naman. Isang plato lang naman ng pakain iyan. Ang nga ganyang linya, ang ginagamit ng nga tao para subukan ka. Una. Paliliitin nila ang issue. Tapos kapag tumanggi ka, ikaw pa ang lalabas na masama ang ugali. Pero ang sinusubukan nila mula pa sa simula ay hindi ang pakain. Sinusubukan nila kung hanggang saan ang kaya kong tiisin. Sumagot ako. Oh! Pakain lang iyan. Kaya nga dapat napakadali para sa iyo na tumayo at kumuha mag-isa. Sa wakas. Nagsalita si Rico. Valerie. Ipakuha mo na lang siya. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Lumingon ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pero iyon ang pinakamabigat sa dibdib ko. Hindi dahil sinabihan niya, akong kumuha ng pagkain. Kundi dahil nagsalita siya na parang ako ang naghahanap ng gulo. Na parang hindi ang pamilya niya ang sinusubukan akong tapakan mula pa sa unang minuto. Sinabi ko sa kanya na kung mananahimik ako ngayon, isipin nilang normal na lang ang lahat ng ito. Bigla siyang tumayo. Ang upuan niya ay kumayot sa mga baldosa ang sahig. Ang ingay na iyon ay nakpainit ng ulo ko. Ano bang problema mo, 2 araw ka pa lang dito? Gusto mo na agad maghari-harian sa bahay na ito? Hindi natin ito bahay. Sa isang linyang iyon. Naintindihan ko na ang lahat. Tumayo rin si Mama Carmen. Ang baso niyang tubig ay kalahati pa ang laman. Hinawakan niya ito ng napakabilis kaya tumalsik ang kaunting tubig sa likod ng kamay niya. Humakbang siyang 2 beses palapit sa akin. Hindi ako nakapag-atras. Hindi rin ako nakapagsalita. Sumabog ang tubig sa mismong mukha ko. Malamig iyon. Pumasok sa mga mata ko. Binasa ang mapisngi ko. Ang leeg ko. At ang buong harapan ng damit ko. Nanigas ako ng ilang sandali. Hindi dahil sa takot. Bumigay lang ang katawan ko habang sinusubukang intindihin ang kapapasok lang na pangyayari. Ang tubig ay tumutulo mula sa baba ko papunta sa sahig. Isang patak ang nahulog sa sapatos ko. Bukas pa rin ang screen ng cellphone ni Sylvia. Ang asawa ko ay nakatayo sa harap ko. At ang biyenan ko, na 2 araw ko palang tinatawag na mama ng may buong paggalang, ay katatapos lang akong sabuyan ng tubig sa mukha. Dahil lang umayaw akong maging tagapagsilbingang batugan niyang anak. Huwag kang magmamarunong, sabi ni Carmen. Mabigat ang paghinga. Dahan-dahan kong pinunasan ang tubig sa mga mata ko. Tapos tiningnan ko sila sa mukha. Isa-isa. At doon ko nalaman na nagsisimula pa lang ang lahat. Malamig ang tubig. Pero nakapagtataka. Hindi lami ang nakpanginig sa akin. Ang kahihiyan ay hindi dahil basa ang damit ko o nakadikit ang buhok ko sa mukha ko. Ito ay dahil nangyayari ang lahat ng ito sa harap ng nga taong 2 araw pa lang ang nakalipas ay nagsabing pamilya na nila ako. At ang pinakamasakit. Parang may dahan-dahang pinupunit sa dibdib ko. Ang asawa ko ay nakatayo lang doon.
Hindi siya nagulat. Hindi niya sinigawan ang nanay niya o inilayo ako sa kanya. Nakatayo pa rin ako habang tumutulo ang tubig sa lig ng damit ko. Dumidikit ang tela sa balat ko. Sa sahig, may nagsisimula ng mabung. Maliit na lava ng tubig. Sa wakas, ibinaba ni Sylvia ang cellphone niya sa mesa. Pero hindi para tumulong. Tiningnan niya ako. Ang mukha niya ay parang mas nasisiyahan pa kaysa nagugulat. Padabok na ibinaba ni Carmen ang walang lamang baso sa mesa. Para matutok ang lumugar, huminga ako ng malalim. Medyo humapdi ang kaliwang mata ko dahil napasukan ang tubig. Pero patuloy ko siyang tinitigan. Sinabuyan mo akong tubig. Sumagot siya nang walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Kung hindi mo makuha sa mabuting usapan, idadaan natin sa ganito para malinaw sa iyo. Sa bahay na ito. Hindi sumasagot ang mga manugang. Tumingin ako kay Rico. May kaunti pa akong pag-asa na sasabihin niyang sumobra ang nanay niya. O kahit man lang sabihin sa akin na pumasok na muna sa kwarto. Pero ang lumabas sa bibig niya ay tumapos sa lahat ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Tama na. Valerie. Sabi niya. Mahigpit ang panga. Huwag kang gumawa ang iskandalo dahil lang sa isang plato ang pagkain. Kung kayo ang nasa posisyon ko ng sandaling iyon, maintindihan ninyo kung bakit mas masakit ang linyang iyon kaysa sa tubig sa mukha ko, dahil hindi naman ako gumagawa ng iskandalo tungkol sa pagkain. Tumanggi akong tratuhin na parang basahan. Pero sinadya niyang palitin ang issue. Pinalabas niya na ako ang tipikal na bagong kasal na histrikal. Nahahanap en dahilan para makipag-away sa pamilya en asawa niya. Sabi ko, sinong gumagawang iskandalo ako? Dahil tumanggi akong magsilbi sa isang taong malusok o ang nanay mo. Dahil sinabuyan niya ako ang tubig pagkatapos ko palang magsalita. Mabili na lumapi sa akin, si Rico. Nagbago ang mukha niya. Hindi siya namumula sa galit, kundi malamig. Ang tipikal na lamig ng isang lalaking pakiramdam ay natapakan ang kanyang ego. Mula ngayon, sabi niya, kapag nagsasalita ang nanay ko, makikinig ka. Huwag mong isipin na palagi kang tama. Hindi ako tumawa. Hindi rin ako umiyak. Tiningnan ko lang siya at sinabi sa mahinang boses. Kung sa ikalawang araw pa lang ay hinahayaan mo na ito, ano pa ang inaasahan mong titiisin ko sa mga susunod na araw? Napatayo si Sylvia mula sa upuan niya. Naku. Kuya Rico. Ang bastos talaga ene. Ugali niya. Hindi mo ba nakikita? Ang babaeng ayaw maging alila niya ay biglang naging bastos ang ugali. Malumapit si Carmen. Amoy na amoy ko ang pabango niya. Itinuro niya ang sahig. Ang lababo. Ang upuan. Kahit anong lugar na magpaparamdam sa akin na napakalit ko. Inisip mo ba na dahil nakasal ka na? Pwede ka nang pumunta rito para maging pose-enge sa sarili mong batas. May mga sinusunod kaming tradisyon sa bahay na ito. Sumagot ako. Kung ang tradisyon ninyo ay gawin akong katulong ng anak ninyo, huwag niyo akong isali diyan. Hindi pa luz lumilipas zangi-zangi segundo mula nang gisabihin ko yung. Itinulak ako ni Rico sa balikat. Hindi iyon isang malakas na tulak para tumilapon ako. Pero sapat iyon para mawalan akong balanse. Sumabit ang paa ko sa paang isang upuan. Tumama ang balakang ko sa gilid nito. Kumayot ang upuan na may nakakabinging ingay. At pagkatapos ay bumaksyak ako patagilid sa sahig. Kusa kong isinangga ang mga kamay ko para pigilan ang pagbagsak. Pero masakit pa rin. Unang tumama ang kaliwang siko ko. Ang tuhod ko ay bumagsak sa mga baldosa. At ang hindi ko makakalimutan ay nuwang bumagsak ako. Wala ni isa sa kanila ang humakbang para tulungan ako. Nanatsilya ako sa saigi ng ilang segundo. Basa pa rin ang buhok ko. Malamig ang damit ko. At humahapdi ang siko ko. Tumunog ang cellphone ni Sylvia dahil sa isang notification. Baka isang mensahe. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang maliit na tunog na iyon ay nakpasahol pa sa kahihiyan ng sitwasyon. Nakatayo si Rico. Nakatingin sa akin mula sa itaas. At sinabi,
Huwag mong binabangga ang pamilya ko. Ang pamilya ko ay hindi ko asawa. Hindi ito nadadaan sa mabuting usapan. Mas nilakasan pa ni Carmen ang boses niya. 2 araw pa lang. Ang lakas ng loob sumagot. Kung hindi didisplinahin ngayon, baka bukas sa ulo na natin umupo iyan. Dahan-dahan kong inangat ang mukha ko. Tumutulo pa rin ang tubig mula sa buhok ko. Nang sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng lungkot. Ang naramdaman ko ay kalinawan. Napakalinaw. Parang may isang malabong bagay na biglang luminaw ng perpekto. Kaya pala iyon ang layunin nila. Hindi para tanggapin ako bilang asawa ni Rico. Hindi para isama ako sa pamilya. Dahan-dahan nila akong pinapamagamit ang maliliit na bagay. Ngayon, pagsisilbi na pakain. Bukas, pahuhugas ang pinggan. Sa susunod na araw, pagpayak sa lahat ng gusto nila. At kung magrereklamo ako, sasabihin nilang wala akong utang na loob na manugang. At ang asawa ko, nakapili ng panih mula pa sa unang araw. Tumayo ako mag-isa. Nang hindi humahawak sa kamay ng kahit sino. Naramdaman ng palat ko ang natapong tubig nang itulak ko ang sarili ko pataas. Kumikirot ang tuhod ko. Pero kinaya ko. Nakatayo ako. Inayos ang damit na nakadikit sa katawan ko. At pinunasan ang pisngi ko gamit ang likot ng kamay ko. Sa wakas, ay tumayo, si Sylvia. Pero hindi para tumulong. Umatras siya ngang kalahating hakbang. Baka ngayon lang niya napagtanto na hindi ito isang simpleng away lang sa hapagkainan. Sabi ni Rico. Saan ka pupunta? Tiningnan ko siya ng isang segundo. Sa kuwarto. Huwag kang mag-inata. Sumagot ako. Kalma lang. Nagdesisyon lang ako na huwag nang gawin ang mabagay sa mabuting paraan. Siguro inisip nila na magpapalit lang akong damit o makukulong para umiyak sandali bago lumabas. Nakaroon pa ang oras si Carmen para sabihin sa akin. At kapah lumabas ka, samantalahin mo na at dalhin mo sa kanya ang platong iyan ng pakain. Hindi ako sumagot. Naglakad ako ng diretso papunta sa kuwarto. Basang-basa ang damit ko. Umulgong ang makataing hako. At kumikirot ang siko ko sa sakit. Maikli lang ang pasilyo. Ilang hakbang lang mula sa hapagkainan. Pero habang naglalakad ako, pakiramdam ko ay iniwan ko ang isang bagay na mula pa sa simula ay hindi ko dapat tinawag na tahanan. Pakasara kong pinto. Inlock ko agad. Nanatili akong tahimik sandali. Naririnig ko ang mga boses nila mula sa labas. Medyo inis ang tono. Ang tunong isang upuang kinakalatkat. Ilang mga salitang hindi ko maintindihan. Pero wala na akong pakialam na makinig. Binuksan ko ang kabinet sa ibaba at inilabas ang maleta na hindi ko pa tuluyang naiayos. At sa sandaling iyon, nalaman ko na hindi, na ako mananatili ron. Kahit pa hanggang gabi. Pakalok kong pinto. Hindi ako umiyak. Nakatayo lang ako malapit sa pinto ng ilang segundo. Pasa pa rin ang damit ko. Naririnig ang mga boses nilang tumatago sa kahoy. Mga puto-puto na salita lang ang naririnig ko. Mataas pa rin ang tono ng biyenan ko. Sumasagot ang asawa ko sa maikling linya. Tumawa ng mahina si Sylvia tapos ay tumahimik. Nakakatawa. Minsan, ang tunay na ugali nga, tao ay lumalabas kung kailan akala nila ay nanalo na sila. Inisip nila na dahil itinulak nila ako. Binasa. At sinigawan. Makukulong ako para makmukmok sandali. Tapos lalabas ako. Tapos hihinging ang tawad. Tapos susunod na sa kanila. Pinuksan ko ang maleta. May ilang damit pa doon na perpektong nakatupi. Ang pouch ang mga charger sa kanan. Ang malinaw na plastic envelope na may mga importanteng dokumento ko sa ilalim. Bongbo. Nang mahawakan ng kamay ko ang envelope na iyon. May napaktanto ako. Kahit 2 araw na akong nakatira doon. Hindi ko nagawang ilagay ang mga importanteng gamit ko sa mga drawer nila. Baka ang instinct ko ay may nabasa na hindi pa napoproseso ng utak ko. Huminga ako ng malalim at sinimulan ang dapat gawin. Ipinasok ko ang charger. Engvel. Isang set ng damit. Ang nga pinakakailangang makeup lang.
Kinuha ko ang isang maliit na itim na bag, na lagi kong ginagamit kapag kailangan kong umalis ng madalian. Nando na ang maka-ID ko. Bank card. Isang maliit na flash drive. At ilang mga papel na lagi kong dala. Dati. Sinasabihan nila akong masyadong praning dahil ginagawa ko ito. Pero hindi ko gustong mabuhay na walang safety net, kung may mangyari man. Ayaw kong magpanik kakahanap ng mga nakakalat na papel. Ang tubig mula sa buhok ko ay tumulo sa zipper ng bag. Pinunasan ko itong maliit na tuwalya. Doon ko lang tiningnan ang kaliwang siko ko. Namumula ito. Hindi naman malala. Pero humahapdi kapag itinutupi ko. Pati na rin ang tuhod ko. Nakakagulat na ang pisikal na sakit ay mas nakpalamig sa pag-isip ko. Kung umabot na sila sa pananakit ng ganito kabilis. Hindi ko na kailangang makunwari na naguguluhan ako. Umupo ako sandali sa gilid ng kama. Ang makumot ay walang lukot. Masyadong bago. Amoy air freshener pang cabinet. 2 araw na ang nakalipas. Nakaupo ako sa mismong pwestong ito. Tinutupi ang pajama ko. Iniisip ko na kailangan ko lang ng oras para makapag-adjust sa bahay na ito. 2 araw na ang nakalipas. Nang punahin ng biyanan ko kung paano ko inilagay ang nga plato. Nanahimik ako. Nang pumasok si Sylvia nang hindi kumakatok at kinuha ang pabango ko sabay sabing. Pamilya na tayo ngayon. Nanahimik ako. Nang sabihin sa akin ni Rico na mas mabuting makisama na lang ako agad sa ugali ng nay niya. Nanahimik din ako. Ngayon. Malinaw na ang lahat. Hindi ito nakataon lang. Hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Inilalagay nila ako sa posisyon na inihanda nila para sa akin mula pa sa simula. Nagsisimula sa maliliit na bagay. Para kung magreklamo ako. Magmumukha akong nag-iinarte. At kung sa 2nd araw pa lang ay ganito na kami. Sa 1 buwan. Hihingiin nila ang triple. Sasabihin nilang obligasyon ko iyon bilang asawa. At sa huli. Dahil sa sobrang gipagod. Bibigay din ako. Napakasimple ng pattern. At napakaraming babae ang nahuhulog dito. Umaasang gaganda rin ang sitwasyon. Hindi ako magiging isa sa kanila. Nagvibrateng cellphone sa maliit na mesa. Hindi iyon mensahe ng pahingi ng tawad o isang marahang katok sa pinto. Isang mensahe mula kay Rico. Huwag mo kaming ipahiya. Iyon lang. Binasa ko ito ng 2 beses at ibinaba ulit. Nakakatawa. Di ba sila ang nanaboy ng tubig? Siya ang tumulak sa akin at nakpabagsak sa akin sa sahay. Pero ako ang nagpapahiya sa pamilya. Ako pa rin. Tumadyo ako. Pinuksan ang cabinet. At inilabas ang envelope na nakita ko kanina. Sa loob nito ay ang sertipiko ng kasal. Walang lukot. Walang gasgas. May mga iba ring dokumento na sinadya kong hindi ihiwalay. Kabilang ang makopya ng makontrata bago pa ang kasal. Hinawakan ko ang sertipiko ng kasal ng ilang segundo. Alam kong hindi napapawalang bisa ang kasal sa batas kapag pinunit ito. Naintindihan ko iyon. Pero may mga bagay na hindi mahalaga dahil sa legal na halaga nito. Kundi dahil sa kahulugan nito. 2 araw na ang nakalipas. Ang papel na ito ay sumisimbolo sa pagpasok ko sa isang bagong buhay. Ngayon. Ito ang patunay na masyado akong mabilis nagtiwala. Mula sa labas ng kwarto. Nakarinig ako mina, yabag na palapit. 2 malakas na katok sa pinto. Valerie. Narinig ko ang boses ni Carmen. Huwag mong ugaliin ang pag-inarte na iyan. Nanatili akong tahimik. Mas maraming katok. Mas malakas. Narinig mo ba ako dahil sa isang maliit na bagay? Gumagawa kang drama. Maliit na bagay. Siyempre. Paasam nga na utos ang nananaboy na tsubi. Palagi itong isang maliit na bagay. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin sandali. Kalahating mukha ko ay basa pa. Ang buhok ko ay nakadikit sa pisngi ko. Ang damit ko ay umitim dahil sa tubig. Tinitigan ko ang sarili ko sa mamata at nakaramdam ako ng kapayapaan. Hindi espiritual na kapayapaan.
kundi ang kapayapaan ng isang taong alam na hindi na niya kailangang makunwari pa. Kung mananatili ako, tatawagin nila itong pakikisama. Kung magpapatawad ako, bukas ay hihingi silangan higit pa. Kung iyak ako sa harap nila, panalos sila. Kaya pumili ako na ibang opsyon. In-unlock ko ang pinto at binuksan ito. Nakatayo pa rin dun, si Carmen. Mukhang inis na inis. Nasa likod niya si Rico. Sumilip si Silvia mula sa pasilyo. Hawak ang cellphone niya. Lumabas ako ang kwarto. Dala ko ang maliit na bag. Ang maleta. At ang malinaw na plastic envelope sa kaliwang kamay ko. Agad na napansin ni Carmen ang maleta. Saan mo namang balak pumunta? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Inangat ko ng kaunti ang envelope. Binuksan ito. At inilabas ang sertipiko en kasal. Humakbang si Rico ng kalahating hakbang pasulong. Valeria. Huwag kang gumawang kalokohan. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ay ang papel. Kung sa ikalawang araw pa lang ay ganito na tayo. Sabi ko sa mahinang boses. Sa susunod na buwan. Baka pinatay niyo na ako. At habang nakatayo sila doon. Hindi pa rin tuluyang naiintindihan ang sitwasyon. Hinawakan ko ang sertipiko ang kasal gamit ang dalawang kamay at sinimulan itong punitin. Ang tunog ang napupunit na papel ay mahina lang. Hindi ito kasing ingay ngang inaasahan ko. Hindi rin ito nakiwan ng mahabang katahimikan sa bahay. Pero sa hindi malamang dahilan. Ang maliit na tunog na iyon ay ginawang totoong lahat. Ang makapal na papel ay napunit sa mga kamay ko. Bumigay ang kalahati nito. Ipinagpatuloy ko hanggang sa mapunit ko ito ng tuluyan. Hindi ko ito ginawa dahil naniniwala akong napapawalang bisa ang kasal sa pagpunit ng papel. Alam kong hindi ganun kasimple ang buhay. Pero hindi ko nahahawakan ang simbolo na gusto nilang gamitin bilang kadena para pilitin akong lunukin ang mga pang-insulto nila. Si Carmen ang unang sumugod. Valerie, sinubukan niyang agawin sa akin ang papel. Pero umatras ako ng isang hakbang. Nagbago agad ang mukha ni Rizzo. Mula sa pagiging malamig at nasaktang lalaki. Napunta ito sa purong gulat at takot. Nabalikan na ba tiningnan ko ang mapirasong sertipiko ngasal sa mga kamay ko. Tinupi ko ang nga ito nang walang pakialam at ibinalik sa loop ng envelope. Hindi ako sumagot. Ngayon lang ako natauhan. Sa pasilyo. Hindi na mukhang nakarelax si Sylvia. Ibinaba niya ang cellphone niya. Nagsimula siyang magmukhang walang naiintindihan, baka sa sandaling iyon. Napagtanto niya na hindi ito isang pag-inarte ng manugang na lilipas, din pakalipas ng isang oras. Dahil mula pa sa simula. Inakalang lahat sa bahay na iyon na matatakot ako. Takot sa sasabihin ng iba. Takot na bumalik sa bahay ng magulang ko. Takot na mabigo sa kasal. Kaya lumakas ang loop nilang manakit ng ganun kabilis. Maling tao ang binangga nila. Dinuro ako ni Carmen sa mukha. Hindi mo ako babastusin sa sarili kong bahay. Tumawa ako ng mahina. Walang halong saya. Sinabuyan niyo po ako ang tubig. Itinulak ako ni anak niyo. At ngayon, may lakas pa kayo na loop. Nasabihin na ako ang nambabastos. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon, sigaw niya. Ikaw ang nag-umpisang magrebelde. Inangat ko ang maleta ko. Kung ang pagiging rebelde ay ang pagtanggi kong maging katulong ng anak ninyong malakas at malusog. Aba. Oh. Rebelde ka ako. Malumapi si Rico sa pagkakataong ito. Hindi para itulak ako. Kundi para subukang kontrolin ang sitwasyong nawawala na sa mga kamay niya. Valeria. Tama na. Iwan mo ang maleta. Pag-usapan natin ito ng mayos. Ayan na ang magic word. Nang sabuyan nila ako ng tubig. Walang nakipag-usap ng maayos. Nang bumaksak ako sa sahig. Walang nagsabing tama na. Pero kapag hawak ko na ang pinto palabas. Biglang gusto ang lahat ng maayos na usapan. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Dapat nun pa kayo nakipag-usap ng maayos. Kinusot niya ang mukha niya sa sobrang inis. Ang daling sabihin na ipakuha mo lang ng plato. Gagawa ka pang ganitong eksena. Sumagot agad ako. Mas malala ang eksenang susunod.
Kapag naintindihan niyo na kung ano ang sinira niyo ngayon, kusa na lang lumabas ang linyang iyon. Hindi ko iyon pinraktis. Pero nang sabihin ko iyon, alam kong iyon ang buong katotohanan. Iniisip pa rin nila na ang tanging nasira ay ang mood ng bahay. Ang ego nila. At ang status ko bilang bagong kasal. Wala silang kaide-ideya na may mas malaking nakasalalay. At wala akong balak na bigyan sila ng clue habang nasa pasilyo. Pa ako nga taong katatapos lang akong sabuyan ng tubig. Dumaan ako sa gilid nila. Sinubukan akong hawakan ni Carmen sa braso. Pero marahan akong kumawala. Huwag niyo na po akong hahawakan ulit. Binitiwan niya agad ako. Baka dahil iba na ang tono ng boses ko. Hindi ako sumisiha. Hindi ako umiiyak. At ang mga taong katulad niya ay naduduwag kapag kaharap ang malamig na galit. Sa sala. Nandun pa rin ang mga tsinelas pambahay ko malapit sa lagayan ng sapatos. Isang unan sa sofa ang nakatagilid. Ang remote ng TV sa ibabaw ng mesa. Isang walang lamang baso na hindi pa nalilikpit. Nakakatawa kung paano nananatiling pareho ang maliliit na detalye kahit na ang buhay ng manakatira sa bahay ay tuluyan ng sumabog. Pagkabukas ko ng pinto palabas ng kalye. Sinundan ako ni Rico hanggang sa garahe. Valerie, sabi niya. Malakas ang boses, pero wala ng autoridad. Boses iyon ang isang taong nararamdamang nakawala na ang biktima niya. Ibinaba ko ang maleta ko sandali. Kinuha ko ang cellphone ko at hinanap ang pangalan ng taong kanina pa nasa isip ko. Si Tere ang una kong naisip pagkatapos ng insidente. Dahil hindi siya ang tipo na tao na magsasabing, tisin mo muna para sa kasal niyo. Kilala niya ako ng lubusan. At alam niya ang mga sikretong hindi ko kailanman isinumbat sa pamilya ni Rico. Mga sikretong literal na nagpapanatili sa marangyang pamumuhay nila. Patuloy akong gikinakausap pinihi ko mula sa likod. Huwag kang magdesisyon ng nakabase sa galit. Nakatingin pa rin ako sa screen ng cellphone. Nagdedesisyon ako ngayon dahil lumipas na ang galit ko at nakita ko na kung sino talaga kayo. Mabilis na nakring ang tawag. Tia. Sabi ko pagkasagot niya. Naging alerto agad ang boses niya. Anong nangyari, hindi na ako nagpaligoy-ligoy o nag-aksaya nga oras para magpaliwanag? Aalis na ako sa bahay ngayon. Gusto kong simulan muna ang lahat. Ngayon din. Nakarungong katahimikan na wala pang isang segundo. Tapos nagbago ang tono niya. Naging formal. Seryoso. Tonong isang taong, alam na totohanan na ito. Sigurado ka ba tumingin ako sa pintoeng bahay ng isa pang beses? Nasa loob si Carmen. Halong galit at kalituhan ang mukha. Nasa likod niya si Sylvia. Si Rico ay nasa garahe. Mahigpit ang panga. Umaasang mapipigilan ako ngang katigasan ng ulo niya. Sumagot ako. Sinabuyan nila ako ng isang basong tubig sa muka at itinulak ako. Sa ikalawang araw ng kasal namin, walang sinabing komento si Tere. Huminga lang siya ng malalim at sinabi. Hindi na tayo maghihintay. Bumaba akong isang hakbang mula sa garahe, dala ang maleta. Tia. Dagdag ko. Putulin mo na lahat. At mula sa kabilang linya. Narinig ko siyang sumagot. Masusunod, tatawagan ko na si Attorney Robles. Ngayon din, hindi ako lumayo ng sobra. Sumakay ako sa kotse. Inilagay ang maleta sa upuan sa likod. Umupo sa driver's seat. At nanatiling tahimik ng ilang segundo. Pinupunasan ko ang makamay kong tissue. Hindi ko pa binubuksan ang aircon. Nakataas ang mga bintana. Sa harap ng salamin, nakita ko ang sarili ko. Magulo. Basa ang buhok. Medyo kumalat ang make-up sa mata. Mula sa garahe. Nakatingin pa rin sa akin si Rico. Hindi siya pumapasok sa loop. Baka inaasahan niyang bababa ako ngotse. Baka iniisip niya pa rin na nag-iinarte lang ako bilang isang nasaktang babae. Pero dahil wala na akong naramdamang galit, nagsimula nang gumalaw ang mga makinarya. Tumunog ang cellphone ko. Si Tia? Puwede raw makipag-usap si Attorney Robles sa loob ng 5 minuto. Sabi niya, kakapadala ko lang sa kanya ang kopyang huling dokumentong pinirmahan mo. Ang garanti sa housing loan. Ang refinancing ng hardware store.
at ang mga credit line sa mga supplier ng materyales. Ipinatong ko ang ulo ko sa sandalan ng upuan. Perfect. Kumpleto na. May isa pa. Val. Sabi ni Tere. Nireview ko ang mga email. Ang pagmamadali ni Rico at ng pamilya niya na i-advance ang kasal ay nagsimula eksaktong 2 linggo pagkatapos i-halt ng bangko ang loan restructuring ng hardware nila. Nanahimik ako. Ayun pala. Lagi kong sinasabi na ang biglaang pagiging mabait ang dapat nating pagdudahan. Ilang buwan bago ang kasal. Naging napakabait ang pamilyang ito, si Carmen. Na dati ay, halos hindi, man lang ako batiin. Ay nagsimulang makdala na pagkain. Si Sylvia. Na dati ay dinededma ako. Ay biglang nagbi-video call para humingi ng opinyon tungkol sa dekorasyon. Laging nagsasalita si Rico tungkol sa hinaharap. Sa malaking bahay. Sa pagpapakasal ng maaga para daw mapanatag ang look ng nanay ko. Nang mapanahong iyon. Nakita ko na ang red flags. Oh. Nakita ko. Pero binigyan ko sila ng benefit of the doubt. Inisip ko na husto lang nilang maksimula ng maayos. Ngayon. Napakalinaw na ang pattern. Kailangan nilang ipasok ako sa pamilya para masiguro ang papel ko bilang safety net nila. Dahil mula pa sa simula. Ang malaking bahagi ng marangyang pamumuhay nila sa bahay na iyon ay sinusuportahan ko. Hindi nakapangalan sa akin ang bahay. Pero ako ang showmaker at guarantor na nagbigay daan para maaprubahan ang loan. Ang prang ipinasok sa hardware store nila ay hindi lang simpleng tulong. Kundi isang financial bridge na ginawa ko para hindi magmukhang limos. Ang mamalalaking supplier ng semento at bakal na nagbibigay sa kanila ng credit line ay pumapayak lang dahil nakapangalan sa akin ang garantiya. Kung mawawala ako, hindi lang isang tao ang mawawala sa kanila. Mawawalan sila ng bumubuhay sa kanila. Kaya hindi ko kailangang sumiga. Kailangan ko lang ihinto ang pagsuporta sa kanila. Makalipas ang 5 minuto. Tumawag si Attorney Robles. Ang abogado at wealth manager ko. Ang boses niya ay gaya ang dati. Formal. Malinis. Walang bakas ng awa o pag-alala. Gusto ko ang mataong ganito. Valerie. Natanggap ko na ang mga instruction mula kay Tere. Kailangan ko lang ng pinal na kumpirmasyon mo. Gusto mo na bang bawiin ngayong araw ang lahat ng personal na suporta at magarantiyang ibinigay mo sa pamilya ng asawa mo? Kasama na ang pagbawi sa aplikasyon para sa financing at ang pag-abiso sa mga supplier. Tumigil siya sandali. Siguro, ay naglilista sa isip niya. Mabuti. Pakababa natin ng telepono. Ipapadala ko na ang manotis. Tungkol sa housing loan. Halos agad-agad ang epekto niyon. Makakatanggap ang supplier ng automatic na abiso ngayong hapon. Tungkol naman sa loan ng hardware. Bukas ng umaga ay naka-freeze na ang account nila. Hinawakan ko ang manibela gamit ang kaliwang kamay. Medyo kumirot ang siko ko. Simulan niyo na po lahat. Masusunod. Ganun lang kabilis ang usapan. Minsan, inisip natin na ang pagbagsak ay kailangang may kasamang pagsabok at drama. Hindi pala. Madalas. Dumarating ito gamit ang ilang formal na pangungusap na ipinadala sa mga tamang tao. Otpok katapos. Kusanang magsasara ang mga pinto. Tumawag ulit si Tere. Nasaan ka nakapark pa rin ako sa labas ng bahay nila. Huwag kang tumambay diyan. Ipinadala ko na ang location ng tsondo ko. Pumunta ka rito. Sumilip ako sa garahe. Sa wakas. Bumaba na si Rico sa amgagdan. Parang naisip niya na may pagkakataon pa siya dahil hindi ko pa pinapaandar ang kotse. At tama nga. Nakatanggap akong WhatsApp message mula sa kanya. Valerie. Huwag kang sumobra. Nagpadala lang sa emosyon ang nanay ko. Huwag mong isali ang mga isyu sa labas sa kasal natin. Binasa ko ito hanggang sa dulo at natawa ako. Mga isyu sa labas. Kaya pala nung ginagamit nila ang pera ko at ang pangalan ko para makapagpasarap sila sa buhay. Isyu nga pamilya. Yun. Pero ngayong puputulin ko na ang grasya. Biglang naging isyu sa labas.
Nireplyan ko siya ngang isang linya. Ang kinamit niyo para makapagpasarap sa buhay ay hindi. Kailanman naging isyu ni pamilya niyo. Hakasin ko. Pinaandar ko ang makina. Dahan-dahang humalaw ang kotse. Tumakbo si Rico papunta sa gate. Wala nang galit sa mukha niya. Mukha na siyang taong unti-unting nakakaintindi sa sitwasyon. Kumatok siya sa bintana. Hindi masyadong malakas. Pero nagmamadali. Ibinaba ko ito ngang kaunti. Sapat lang para marinig ko siya. Valerie. Anong ibig sabihin nito, tanong niya. Tiningnan ko siya sandali. Malalaman mo rin mamaya. Huwag kang gagawaing kalokohan. Muntik na akong ngumiti. Pero pinisilang ko. Kayo ang gumawa ng kalokohan. Ako. Huminto lang sa pagtulong. Itinaas ko ang bintana at umalis sa kalye nang hindi man lang tumitingin sa rearview mirror. Pagalipas ni grama 15 minutos sa biyahe. Tumunog ang cellphone ko. Isang email. 2 minuto ang nakalipas. Isa pa. Isang notification mula kay Tere at isa mula kay Attorney Robles. Ang subject ang unang email ay maikli pagbawi ang garantiyang pinansyal at pagkansela ang credit line. Binasa ko ito ng pahapyaw habang naka-red light. Hindi ko na kailangang basahin ng buo. Alam kong sapat na ang nilalaman nito para lunurin ang buong bahay nila. Ang na mismong tao na kanina lang ay pakiramdam nila may karapatan silang sabuyan ako ang tubig sa mukha. At hindi pa ako tapos. Nakarating ako sa kondo ni Tere kinahapunan. Hindi ito marangya o napakalaki. Pero maaliwalas. Presko. At higit sa lahat. Walang nagutos sa akin na pumunta sa kusina para magsilbi sa magataong walang sakit. Pagkabukas ng pinto. Tiningnan ako ni Tere sa mukha. Tapos tiningnan niya ang damit ko. Nakpalit na ako na damit. Pero magulo pa rin ang buhok ko. Pasok. Sabi niya. Pumasok ako. Ibinaba ang bag sa sofa. At umupo. Sa ibabaw ng mesa. Nakabukas ang laptop niya. May 2 baso ang tubig at isang gray na folder. Hindi si Tere ang tipo ang kaibigan na yayakapin ka para sabay kayong umiyak. At nagpapasalamat ako run. Dahil kung magiging, masyado siyang emosyonal. Baka bumigay din ako. Kailangan kong taong malamig ang pag-isip. Umupo siya sa harap ko. Gusto kong pakinggan mo ito isa-isa para malinaw. Tumango ako. Inikot ng kaunti ni Tere ang screen ng laptop. Una. Ang pagbawi sa garantiyang ng housing loan ay naipadala na at kumpirmado na. Dahil nasa evaluation period, sila para sa refinancing. Ang pag-withdraw na ito ay automatikong nagbablock sa extension. Hihinggian silang bangkong agarang pambayat. Nanahimik ako. Pangalawa. Ang mga pangunahing supplier ng hardware nila ay may abiso na nakanselado na ang personal na garantiya mo. Kaya kung may mga order silang kailangang bayaran hulugan ngayong linggo. Maho-hold iyon ngayong araw mismo. Tahimik pa rin ako. Pero kinuha ngang kamay ko ang baso ng tubig. At pangatlo. Pagpapatuloy niya. Nai-freeze na rin ni Attorney Robles ang negosasyon para sa loan restructuring ng hardware. Hanggang sa makapagbigay silang bagong gwarantor. At alam mong wala silang ganun. Uminom akong malamig na tubig. Paliwanag ang isip ko. Ganun lang pala kasimple. Sa loob ng ilang buwan. Namuhay ang pamilyang iyon na parang magabagong yaman. Ang malaking bahay na hinuhulugan. Ang negosyong bukas. Ang mga supplier na nagda-deliver ng materyales. Ang mga utang na na-refinance. Nasanay silang mag-utos. Magsalita ng malakas. At mang-apa ang ibang tao. Pero ang pundasyon nila ay gawa sa papel. Nakatali lang mula sa iba't ibang angulo. At ang pinakamalaking tali na iyon ay ako. Tiningnan ni Tere ang braso ko. Masakit ba medyo? Kunan mong litrato. Naintindihan ko kung bakit niya sinasabi iyon ngayon. Ngayon din. Pati na rin ang tuhod mo. Ayaw kong subukan nilang baguhin ang kwento mamaya. Kaya nga nagtitiwala ako kay Tere. Hindi ka lang niya sasaluhin kapag nahulog ka. Kundi nauna pa siyang 2 hakbang. Kinuha ko ang cellphone ko at kinuha na ng litrato ang siko ko. Ang tuhod ko.
At ang liko na medyo namumula pa dahil sa pagtamangang malamig na tubig at basang damit. Walang pinalala. Totoong ebidensya lang. Pinakiusapan niya akong ipadala iyon sa kanya kasama ang isang maikling buot ng mapangyayari. Nagsulat ako ng dahan-dahan. Ikalawang araw pagkatapos ng kasal. Inutusan ako ang biyenan ko na pagsilbihan ang pagkain ang hipag ko. Tumanggi ako. Sinabuyan ako ni Carmen ng isang basong tubig sa mukha. Itinulak ako ni Rico at bumagsak ako sa sahig. Narun silang lahat. Binasa ito ni Terry. Tumango siya tinisabi. Hindi natin ito gagamitin na yung kung ayaw mo. Pero hindi tayo pwedeng mawalan ng ebidensya. Nang sandaling iyon. Nag-vibrate ang cellphone sa mesa. Si Rico. Tinitigan ko ito. Sagutin mo. Sabi ni Tere. Inilagay ko sa speaker. Pagkasagot ko. Pumasok ang boses ni Rico na parang bagyo. Mabilis at malakas. Pero may halong desperasyon. Valeria. Anong ginagawa mo? Sumagot ako sa normal na tono. Umupo ka at mag-relax. Tumingin ako kay Tere. Hindi siya nakialam. Nakikinig lang siya. Kakatawag lang mga supplian hardware. Pati na rin ang bangko. Anong ginawa mo? Sumandal ako sa sofa. Kinuha ko lang kung ano ang akin mula pa sa simula. Valeria. Mag-asawa tayo, hindi mo pwedeng isali ang negosyo dito. Muntik na akong matawa. Nung ginagamit niyo ang pera at pangalan ko para makapagpasarap ang pamilya mo sa buhay. Isyu nga mag-asawa yun. Ngayong kinukuha ko na. Biglang naging negosyo ang galing din naman ng mapatakaran niyo. Nakaroon ng katahimikan. Bumaba ang boses niya. Nandoon pa rin ang halit. Pero hindi na niya may tago ang takot. Alam mo ba kung anong mangyayari? Pwedeng mawala ang bahay natin. Puputulan ng supply ang nanay ko sa tindahan Valerie. Sumobra ka na, sumagot ako ng mahina. Ang sumobra ay ang sabuyan ng nanay mong tubig ang sarili niyang manugang dahil lang sa isang plato ang pakain. Ang sumobra ay ang itulak mo ako sa sahig sa ikalawang araw ng kasal natin. Ang ginagawa ko ay ang maepekto lang ang ginawa niyo. Sa background. May narinig akong ibang boses. Si Carmen. Hindi ko maintindihan ang lahat. Pero narinig ko ang pangalan ko ng 2 beses. Tinakpan ni Rico ang microphone sandali. Pagbalik niya. Nawala na ang tono niyang parang siga sa kanto. Anong gusto mo? Ayan na. Sa wakas. Narating din natin ang punto. Hindi niya tinanong kung nasaan ako o kung ayos lang ako. Hindi niya sinabing mag-usap kami bilang matatanda. Tinanong niya kung anong gusto ko. Ibig sabihin. Naintindihan niya na hindi. Ito isang simpleng away mag-asawa. Tungkol ito sa tuluyang pagbagsak ng pamumuhay nila. Hindi ako sumagot. Kinindatan ako ni Tere. Sumasenyas na hayaan ko siyang maluto sa sarili niyang mantika. Wala ka pa sa posisyon para magtanong niyan. Sabi ko. Narinig ko siyang huminga ng malalim sa speaker. Valerie. Hindi pwedeng matapos ito ng ganito. Sana naisip mo rin yan kaninang tanghali. Sinabi ko iyon at ibinaba ang tawag. Tiningnan ni Tere ang cellphone niya. Hulaan mo kung anong kakapadala lang ni Attorney Robles. Ipinakita niya sa akin ang screen. Humihingi na palugit at informal na negosasyon ang pamilya. Denied. Pinapatawag sila bukas ng umaga. Binasa ko ang mensahe ng ilang segundo. Ang bibilis. Ibig sabihin. Sa bahay nila. Hindi na sila galit. Nasa moda na sila ang matinding panik. Ang totoong panik ng isang taong nakatuklas na ang kalasak na inaasahan nila ay may pangalan at apelido. At kakalabas lang ng pinto. Tumunog ulit ang cellphone ko. Sa pagkakataong ito. Hindi si Rico. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa akin. Si Carmen. Ang biyenan ko ang direktang tumatawag. Hinayaan ko munang mag-ring ng ilang beses bago ko sinagot. Sa simula. Naririnig ko lang ang pahinga niya. Ang pahinga ng isang taong sanay na laging siya ang naunang sumugot sa salita. Pero ngayon ay hindi alam kung saan magsisimula. Hello, sabi ko. Tumikim si Carmen. Sinubukan niyang panatilihin ang autoridad sa tono niya. Pero nanginginig ang boses niya. Saan ka nagpunta? Ang kapal din ng muha. Kaninang hapon. Sinabuyan niya,
Ako ang tubig. Tapos ngayon tatawag siya at magtatanong ang pinakadiplomatikong tanong sa mundo. Anong kailangan niyo? Mama Charmen, tinatanong kita kung nasaan ka. At tinatanong mo ako kung anong kailangan ko, nagkaroon ng matinding katahimikan. Sa huli, sinabi niya ang totoong dahilan ng pagtawag. Kagagaling lang matagabangko at mula sa supplier. Hindi sila tumitigil sa pagtawag. Anong sinabi mo sa kanila? Sumandal ako sa sofa. Patuloy na nagtutubusiteya sa laptop. Pero sumusulyap sa akin. Wala po akong sinabi sa kanila. Sagot ko. Binawi ko lang po ang tulong pinansyal na hindi niyo naman kailanman pinahirapan. Narinig ko ang pagbilis ng paghinga niya. Huwag mo akong paikutin. Hanggang kahapon. Ligtas pa ang bahay at ang negosyo. Pagkaalis mo. Biglang nangyari ito. Huwag mo akong gawing tanga. Tiningnan ko ang mapatangang tubig sa malamig na baso. Mabuti naman po at naiintindihan niyo na ngayon. Ang pagkakaintindi na ang dahilan kaya kayo nakakapagpasarap sa buhay ay hindi dahil sa sarili ninyong sikap. Ang katahimikang sumunod ay hindi katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng isang taong kinakagat ang sariling dila matapos mapagtanto ang napakalaking bagay na hindi niya isinama sa kalkulasyon niya ng kapangyarihan. Hindi ko husto ang paraan mo, sabi ni Carmen sa huli. Muntik na akong ngumiti. Hindi ko rin po ginusto ang paraan niyo kaninang tanghali. Muli niyang tinaasan ang boses niya dahil nakasanayan na. Kung sumunod ka na lang sana sa simula pa lang. Hindi mangyayari ang lahat ng ito, sumagot ako ng mariin. At kung tinrato niyo po ako bilang isang tao mula pa sa simula. Hindi mangyayari ang lahat ng ito. Narinig ang pagbukas ng pinto sa background. Parang kinukuha ni Rico ang telepono o may pumasok sa sala. Narinig si Sylvia sa background. Matinis at mataas ang boses. Mama, may isa pang email mula sa supplier ng materyales, aba. Patuloy pa rin pala ang pagulan ng mga notice. Tumahimik ka. Sylvia, sigaw ni Carmen malayo sa microphone. Tapos bumalik siya sa telepono. Pero ang tono niya ay wala nang kinalaman sa pagiging mata pobre niya kanina. Puwede tayong umupo at mag-usap ng maayos. Ayan na naman ang linyang iyon. Nakakatawa kung paano nagbabagong bokabularyo ang mga mapang-abuso kapag nararamdaman nilang gumuguho na ang inaapakan nila. Ilang oras pa lang ang nakalipas. Hindi man lang siya kumurap bago niya ako sabuyan ang tubig. Ngayon, gusto niyang mag-usap ng maayos. Tapos na po akong makipag-usap ng maayos sa sandaling nagdesisyon kayong sabuyan ako ang tubig sa mukha. Sabi ko sa malamig na tono. Huwag mo namang palakihin ang issue. Isang maliit na bagay lang iyon, opo. Para sa inyo. Dahil sa akin bumagsak ang tubig. At ako ang bumagsak sa sahay. Sa sandaling iyon. Narinig si Rico na nakikialam mula sa malayo. Hinihingi ang telepono. At ganon nga ang nangyari. Valeria. Ang boses niya ay parang basak na basak kumpara sa huling tawag. Hindi malakas o galit. Kundi sobrang nag-ingat. Tonoing isang lalaking napagtanto na walang silbi ang pananakit. Kung galit ka sa nanay ko, hindi mo naman kailangang sirain ang lahat. Pakiusap niya. Pinutol ko agad siya. Ikaw ang tumulak sa akin. Sobrang tahimik. Nakpatuloy ako. Huwag kang magmaang-maangan. Hindi lang ito tungkol sa nanay mo. Nandoon ka. Nakita mo ang lahat. Pumili kang kakampihan. Kaya huwag kang magpanggap ngayon na wala kang kinalaman. Inangat ni Tere ang ulo niya at tiningnan ako. Tumango siya ng bahagya. Na parang sinasabi na iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Sali niya. Huminga ng malalim at maingay si Rico. Nawalan ako ang kontrol. Si Mama rin. At sigurado akong may dahilan din si Sylvia. Sa huli, lahat tayo nakpadala sa emosyon. Inaasahan mo ba na ako ang makokontrol sa emosyon nating lahat? Pinutol ko ulit siya. Ikalawang araw natin bilang mag-asawa. Sinabuyan ako ng tubig at itinulak sa sahig. At inisip niyo na mananahimik lang ako dahil takot ako sa sasabihin ng iba. Maling tao ang binangga niyo. Mabilis siyang sumagot. Hindi sa ganun.
Ano inisip mo na takot akong makipag-iwalay pakalipas ang 2 araw kaya lulunukin ko na lang ang pride ko, hindi siya nakasagot. Minsan, ang katahimikan ang pinakadalisay na sagot. Tiningnan ko ang cellphone ko. May isa pang email. Mula kay Attorney Robles. Hiningi ni Tere na makita ito. Binasa niya ito ng mabilis at bumulong sa akin. Ang pangatlong malaking supplier ay nag-hold na ng deliveries. Tumango ako. Nasa linya pa rin si Rico. Valeria, umuwi ka na at ayusin natin ito. Hindi ka pwedeng magdesisyon mag-isa na makakaapekto sa ating lahat. Sumagot ako ng kalmado. Nakakatawa. Nung itinulak niyo ako sa sahig sa bahay na iyon. Kayo ang nagdesisyon para sa akin. Ngayong ako na ang nagdedesisyon. Biglang kailangan nating pag-usapan, halata sa boses niya na malapit na siyang bumigay. Asawa mo ako. May naramdaman akong kakaiba sa tiyan ko nang marinig ko iyon. Pero hindi iyon kahinaan. Mas lalo akong naging matatak. Alam ko. Sabi ko. Kaya nga napakadali para sa akin na tapusin ito. Tumayo si Tere papunta sa bintana at bumalik dala ang cellphone niya. May natanggap pa siyang updates. Pero ang reaksyon niya ay nagsasabing hindi niya ako istorbohin. Nagsalita si Rico na halos bulong na lang. Kung gagawin mo ito, wawasakin mo ang nanay ko. Sumagot ako ng walang pag-alinlangan. Sana inisip niya yan bago niya sinabuyan ng tubig ang mukhang manugang niya. Hindi siya sumagot. Hinayaan ko siya sa katahimikan ng ilang segundo at idinagdag ko. Gusto mo bang malaman kung ano ang pinakamasaklap sa lahat ng ito? Hindi dahil mawawala sa inyo ang bahay o ang negosyo. Ang pinakamasaklap ay ngayon mo lang napagtanto na nung pinakasalan mo ako. Hindi ka nag-uwing asawa sa bahay niyo. Nag-uwi kang taga-sagip ng pamilya mo. At kaninang tanghali, itinulak mo siya sa sahig. Ibinaba ko agad ang tawag. Naging sobrang tahimik ng tsondo. Lumapit si Tere at ipinakita sa akin ang screen. Nagpadala si Attorney Robles ng isang matapang na buod. Patuloy na humihingi ang pamilya ng 24 oras na palugit para mahanap ang solusyon. Denied. Wala silang kakayahang pinansyal. Binasa ko ito ng ilang beses. Hindi na lang ito basta takot. Ngayon, patay na sila sa takot. At ang dominante nilang matriarka ay malapit nang umabot sa punto NG pagbagsak na ilang oras. Palang ang nakalipas ay inisip niyang imposible. Ang sandali na kailangan niyang lunukin ang pride niya at magmakaawa sa akin. Nag-vibrate ang cellphone ko. Pakakita ko sa pangalan. Tiningnan akat ako ni Tere. Tumatawag ulit si Charmen. Pero hindi ito normal na tawag. Video call sa WhatsApp. Hindi ko agad sinagot. Ibinaba ko ang cellphone sa mesa. Ang pangalan niya ay umilaw sa screen. Nagre-reflect sa ilaw ng sala ni Tere. Hindi sinabi sa akin ni Tere kung anong dapat kong gawin. Naintindihan niya na ang pagkontrol sa oras ay mahalaga sa ganitong klaseng labanan ng kapangyarihan. Naputol ang tawag. Pakalipas ng ilang segundo, pumasok ulit ang video call. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Ang unang lumabas ay hindi ang mukha niya. Ang kamera ay magulo ang gala. Nakatutok sa kisamengang bahay nila. Sa isang sobrang liwanag na chandelier. Tapos bumaba hanggang sa mag-focus sa kanya. At sa totoo lang, ang babaeng nakita ko sa screen ay walang-wala na sa mabangis na anyo niya kanina. Hindi sa mukha siyang mabait o malambing. Mukha siyang tuluyang nawalan ng pag-asa. Ang buhok niya ay nakawala sa isang tabi. Ang lipstick niya ay hindi na perpekto. At ang pinakahalata, ang mga mata niya ay wala na, ang malupit na kislap ng dati. Tingnan mo to. Sabi niya nang nagmamadali. Inikot niya ang kamera. Ipinakita sa akin ang salangang bahay nila. May isang folder sa ibabaw ng mesa. 2 lalaking nakasweet ang nakaupo. Ang isa ay may hawak na mga papel. Si Sylvia ay nagpapabalik-balik lakad. Kinakagat ang mga kuko at nakatingin sa cellphone. Si Rico ay nakasandal sa bintana. Nakapamewang at namumutla ang mukha. Hindi ako nausalita. Ibinalik ni Carmen ang kamera sa mukha niya. Galing sila sa bangko. Sabi niya,
At mula sa supplier. Sinabi nila sa amin na hindi sila magbababaeng materyales bukas. Malalim ang pahinga niya. Masaya ka na ba? Sumandal ako. Hindi pa. Nakadepende ang lahat sa sasabihin niyo ngayon. Natigilan siya sa linyang iyon. Doon ko nalaman na tuluyan nang nagbago ang sitwasyon. Bago mananghalian. Kinakausap niya ako na parang insekto lang ako. Ngayon. Kailangan niyang bantayan ang bawat salita niya. Dahil isang maling linya. Ibababa ko ang tawag. Hindi mo na kailangang umabot sa ganito. Bulong niya. Sumagot agad ako. At hindi niyo rin po kailangang sabuyan ako ng tubig. Tubig lang yun. Diba tubig lang? At tingnan niyo kung anong pagkakataon. Ginamit niyo ang isang napakaliit na bagay para subukang ipahiya ako. Sinubukan niya akong putulin. Pero hindi ko siya hinayaan. At ngayon, tinatawagan niyo ako ng desperado sa video call para magmakaawa na isalba ko ang pamumuhay niyo. Kaya huwag niyo pong sabihin na ako ang sumobra. Ibinalik ko lang ang bola sa inyo. Huminga ng malalim si Carmen. Halatang halata ang pagpipigil niyang huwag sumabog. Sa background, narinig ko ang pakalatkat ng isang upuan. Dumaan si Sylvia sa likod. Napansin niyang nakikita ko sila. At nanigas siya sa kinatatayuan niya. Ibinaba ni Carmen ang boses niya. Anong gusto mo, narating din natin ang dulo na labirinto? Tapos na ang mga laro ng kapangyarihan at ang mga panenermon ng biyenan. Anong gusto mo? Tinitigan ko siya sa mata sa pamamagitan ng screen. Una, gusto ko pong sagutin niyo ang isang tanong. Nung sinabuyan niyo ako ng tubig kaninang tanghali. Ano po ba ang tingin niyo sa akin? Nanigas siya? Huwag mong baliktarin ang usapan. Hindi ko po binabaliktat. Isa po itong tanong. Hindi siya sumagot. Inulit ko. Ano po ang tingin niyo sa akin? Manugang niyo, katulong niyo o isang tao na pwede niyong tapakan ng ilang beses para maging sunod-sunuran sa inyo? Nanginig ng kaunti ang kamay. Baka nanginginig ang makamay niya. O baka sobrang pagod na siya. Kahit ano pa man. Ang isang tipikal na narsisista ay natatakot kapag pinipilit silang sabihin ng malakas kung paano nila minamaliit ang ibang tao. Gusto ko lang na sundin mo ang napatakaran ng pamilya. Nanginginig niyang sabi. Tumawa ako ng may pangungutya. Anong patakaran? Ang batugang hipak na nakataas ang paa sa upuan ang bagong kasal na pinipilit maging alila at kapag tumanggi siya. Sasabuyan ng tubig. Narinig ko ang boses ni Rico mula sa malayo. Mama? Tama na yan. Tumingin si Carmen sa labas ng kamera at bumalik sa akin. Kausap na kita ng maayos. Iginiit niya. Opo. Kung kailan malapit na kayong mawalan ng tirahan. Katahimikang parang nasa sementeryo. Marahang itinulak ni Tere ang laptop niya palapit sa akin. Isa pang email mula sa wealth manager. Maikli lang ang subject, pangatlong supplier. Itinigil na ang operasyon. Humihingi ng bayad in advance. Binasa ko ang linya at ibinalik ang tingin sa cellphone. Nakita ni Carmen na nananatiling malamig ang reaksyon ko. Huwag mo nang ituloy ito. Nagmakaawa siya ng mabilis. Wala po akong itinutuloy. Automatiko ang proseso. Pwede mo ba itong itigil? Kaya ko. Sa sandaling sinabi kong kaya ko. Umaliwalas ang mukha niya na parang nakakita ng helikopter, ang isang taong nalulunod sa dagat. Kung ganon, itigil mo. Dahan-dahan akong umiling. Ang sabi ko po, kaya ko. Hindi ko sinabing gusto ko. Bumalik agad ang panik sa mukha niya. Anong gusto mo sabihin? Mo na ipinatong ko ang cellphone sa baso para maayos ang anggulo en mukha ko. Gusto ko pong makinig kayong mabuti. Kahapon, inutusan niyo akong pagsilbihan ng pagkain si Sylvia. Kanina, sinabuyan niyo ako ng isang basong tubig sa mukha. At ngayong gabi, umiyak kayo sa akin sa video call para hindi ko hayaang mabangkarote ang pamilya niyo. Naintindihan niyo po ba ang diferensya? Ang level natin. Nakaawang ang bibig niya. Pero walang lumalabas na salita. Inakala niyo na iyuyuko ko ang ulo ko para lang mapanatili ang status ko bilang may asawa. At ngayon,
Kayo pala ang patay na patay sa takot na mawalan ng status. Dahil sa sandaling mawala ang pundasyong pinansyal niyo. Nawawala rin ang lahat ng kayabangan niyo. Lumitaw ulit si Sylvia sa screen. Ikinakampay ang nakamay at mabilis na kinakausap ang nanay niya. Mama, sabihin mo sa kanya. Nagbabanta ang bangko na ifo-foreclose na nila, to tumahimik ka sigaw ni Carmen sabay lingon. Ang mismong sigaw na ibinibigay niya sa akin kanina, ay napunta ngayon sa sarili niyang kadugo. Pinanut ko lang ito nang hindi gumagala. Nakakatawa kung paano nakakayos ang lahat kapag nakapalit ng ngang sitwasyon. Hindi ako nakaramdam ng sobrang saya. Kundi isang malamig na kasiyahan na nakikita ko na sa wakas kung gaano kalinaw ang lahat. Lumapit ng husto si Carmen sa cellphone kaya napuno niya ang screen. Halos pabulong na ang boses niya. Nakikiusap ako sa iyo para sa pagkakataong ito. Huwag mong lunurin ang pamilyang ito. Ayan na. Hindi siya humihingi ng tawad sa pananakit. Hindi niya hinihiling na ayusin ang kasal. Hinihingi niya ang pera. Hinihingi niya ang bahay. Ipinikit ko ang mga mata ko sandali at iminulat ito. Hindi nalulunod ang pamilya dahil sa akin. Mama Carmen. Tahimik. Idinagdag ko ng dahan-dahan. Nalulunod ito dahil masyado kayong nabulat ng kayabangan. Kaya inakala niyo na may karapatan kayong maltratuhin ang taong nagpapakain sa inyo. Hindi siya nakasagot. Bakas sa buong buhay niya. Walang kumausap sa kanya ng ganun. At wala siyang armas para lumaban pabalik. Huminga ako ng malalim at sinabi ang huling hatol. May isa akong kondisyon. Napaangat agad siyang ng tingin. Ano yun? Bago maghating gabi. Kayo. Si Rico. At si Sylvia. Magpapadala kayo sa akin ng formal na pahayag sa pamamagitan ng email. Ayaw ko ng voice message sa WhatsApp. Ayaw kong ngapalusot. Gusto kong nakasulat kung anong nangyari kaninang tanghali. Sino ang nagbigay na utos, sino ang nanaboy na tubig, at sino ang tumulak. Sa akin i-email niyo sa akin. At ikopi niyo si Tere. Namutla siya. Hindi pa ako tapos. At pagkatapos niyong gawin niyon, bukas ang umaga, pupunta kayo sa opisina ni Attorney Robles. Huwag kayong pupunta sa bahay ko o hahanapin ako. Pupunta kayo sa opisina niya. Upo kayo? At makikinig sa lahat. Kung may isa man sa inyo na magtangkang baguhin ang kahit isang detalye, ididiretso ko ang kaso ng physical injury sa presinto. Nanginig ang kamay ni Carmen habang hawak ang cellphone. Napadaing siya ng mahina. Valerie. Halos wala na siyang boses. Nakakahiya yan. Hindi ako kumurap. Ang sabuyan ako ng isang basong tubig sa mukha ay napakadali rin sa inyo. Diba nang hindi siya sumagot? Nagbigay akong ultimatum. Pumili kayo. Ang pagkabangkarote niyo. O ang bersyon ko nga pangyayari. Mayroon kayo hanggang alas 12. At pinutol ko ang video call. Nang gabing iyon. Hindi ako natulog ng maaga. Hindi dahil sa takot o dahil nababagabag ako. Alam ko lang kung paano gumagana ang ganitong klaseng dynamics kapag ang isang toxic na pamilya ay nagsimulang gumuho. Hindi akat lumalabas ang pagsisisi. Ang lumalabas ay panik. Sisihan. At mga pagtatangka na isalba ang kani-kanilang sarili. At ganun na ang nangyari. Hindi pa lumilipas ang 30 minuto. Nagsimula ng mapuno ng notifications ang cellphone ko. Sa kanilang tatlo, si Rico ang unang nagmessage sa WhatsApp. Valerie. Huwag na nating idaan sa mga abogado ito. Inaatake na ang nanay ko. Hindi tumitigil sa pag-iyak si Sylvia. Binasa ko ito habang nakaupo sa kitchen island ng tsondo ni Tere. Bukas ang laptop ko at nasa email. May isang plato ng toasted bread na hindi ko pa halos nagagala. Si Tere ay naktitimpla and geek of coffee. Nireplyan ko siya ngang isang linya. At nung itinulak mo ako sa sahig, sino ang umiyak para sa akin lumipas? Ang 3 minuto nang walang sagot. Tapos dumating ang isang mensahe mula kay Sylvia. Ate Val. Hindi ako ang nanaboy na tubig. Sayo at hindi ko sinabi kay Kuya na itulak ka. Huwag mong isisi sa akin yung sa mga bangko.
Tinitigan ko lang ang mensahe. Tipikal. Ang linta na nag-enjoy sa masarap na buhay hanggat hindi siya nadadamay. Kapag dumating na ang problema, siya ang unang nahuhugas ang kamay. Kung kaninang tanghali ay kinuha niya ang sarili niyang pagkain. Hindi sana umabot sa ganito. Pero dahil sa pagiging matapobre niya, sumabog ang lahat. Nireplyan ko siya, nakatupo ka lang doon at wala kang ginawa. Yun lang. Hindi na siya nag-reply. Ang pinakamatagal ay si Charmen. Sigurado akong naglalaban ng loob niya. Ang mataong katulad niya ay mas gugustuhin pang lumunok ng bubok kaysa aminin ng nakasulat na sila ang masama sa kwento. Ang isulat ng itim sa puti na siya ang nagsimula ngang lahat. Na siya ang nanaboy niya tubig. At na ang anak niya ang nanakit sa akin. Iyon ang kanyang death sentence sa lipunan at sa batas. Lumabas si Tere mula sa kusina at naglapagtasa sa harap ko. Wala pa ba ang mga email? Wala pa. Umupo siya sa harap ko. Darating din yan. Pabibigatan lang sila kung sino ang unang bibigay. Humihop ako na kapa. Sino sa tingin mo ang hipag mo muna? Tapos ang asawa mo. Ang bruha mong biyanan ang magpapahuli hanggang sa huling minuto. Tumango ako. Pareho kaming inisip. Eksaktong 11 na gabi. Pumasok ang unang email. Galing kay Rico. Walang WhatsApp. Formal na email. Ang subject ay sobrang lamig. Isinulat na parang napapaso siya sa keyboard. Pahayag tungkol sa insidente ngayon. Binuksan ko ito. Maikli lang at halatang sinusubukan pa rin niyang isalba ang bahagi ang ego niya. Inamin niya na nagkaroon ng matinding away sa kusina. Inamin niya na tumanggi akong pagsilbihan si Sylvia. Inamin niya na sinabuyan ako ang tubig ng nanay niya sa mukha. At sa huli, inamin niya na itinulak niya ako, kaya ako bumagsak. Binasa ko ulit ang huling bahagi. Itinulak niya ako kaya ako bumagsak. Minsan, ang pilitin ang isang tao na isulat ang malegal na kasalanan nila ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong sigaw o insulto. Ang naisulat na. Hiningi ni Tere na makita ang screen. Okay. Maisa na tayo. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto. Dumating ang pangalawang email. Kay Sylvia. Ang isang ito ay puro mali sa spelling at grammar. Puro palusot. Katulad niya. Hindi ko naman intensyon. Hindi ko inakala na ganoong kalala. Nasyok ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Pero nandun ang pinakadiwa. Inamin niya na inasahan niyang pagsisilbihan ko siya nga pakain. Na hindi, siya tumayo. At na naging saksi, siya sa pananakit sa akin. Tapos na tayo sa witness. Sabi ni Tere. Ang natitira na lang ay ang pinakamatigas ang ulo. Sumapit ang 11:00. Tahimik na tahimik ang kondo, mula sa bintana. Makikita kung paano namamatay isa-isa ang mga ilaw sa mga building ng Makati. Ibinaba ko ang cellphone sa mesa. Pero nakatutok pa rin ang tingin ko sa inbox ng laptop. Inaayos na ni Tere ang mga dokumento. Ang mga email mula kay Attorney Robles. Ang mga notice sa mga supplier ng hardware. Ang abiso mula sa bangko tungkol sa housing loan. Ang malitrato ngang mapasa ko. Ang buong infrastruktura ang pagbaksak nila. Perpektong, naka-archive. Eksaktong 23. Dumating ang email ni Carmen. Binuksan ko ito nang walang sinasabi. Ang text niya ang pinakamaikli. Pinakamukhang robot. At pinakanakakahiya para sa kanya. Inutusan ko si Valerie na ipagkuha ng pagkain si Sylvia. Tumanggi si Valerie. Sinabuyan ko ang isang basong tubig sa muka si Valerie. Pagkatapos nito, ay tinulak ni Rico, si Valerie at bumagsak siya sa sahig. Wala ni isang pahingingang tawad. Wala ni isang sorry. At iyon mismo ang nagpatunay na tuluyan na siyang nakorna. Ang isang taong katulad ni Carmen ay hinding-hindi magsusulat ng ganito kung hindi lang malapit nang ma-freeze ang bank account niya at ma-foreclose ang bahay niya. Kamumuhian niya pa rin ako. Isipin niya na ako ang pinakamasamang manugang sa Pilipinas. Pero isinulat niya ito. At ang ibig sabihin niyon. Sa wakas ay napagtanto niya na wala na siyang kawala.
Bumuntong hininga si Tere dahil sa ginhawa. Kumpleto na. Binitawan ko ang cellphone. Hindi ako nakaramdam ngang sobrang saya. Palang akong neusa na fola na isang tapos ng keso. Dahil hindi ko naman talaga ginusto na gumapang sila at humingi ng tawad ng pagka. Gusto ko lang na hindi na nila mabago ang kwento para makmuha silang biktima. Nakasulat na. Tumunog ang cellphone ko sa hindi ko na mabilang na pagkakataon. Isang tawag mula kay Rico. Sinagot ko. Halata sa boses niya na nakipagsigawan siya bago tumawag. O baka umiyak sa sobrang galit. Naipadala na namin ang na-email. Oh, bukas. Pupunta kami sa opisina. Oh. Nakaruan ang mabigat na katahimikan. Narinig ko siyang gumalaw. Baka lumabas sa hardin para hindi siya marinig ng iba. Valeria. Bulong niya, sa huli. Napakabagal. Humihingi ako ng tawad. Ayan na. Pero huli na ang lahat. Hindi ako nagsalita. Nakamali ako nung itinulak kita. Nakamali ako nung hindi ko pinigilan ang nanay ko. Akala ko magagalit ka lang tapos lilipas din. Ang tipikal na pag-isip ng nga taong namumuhay ng masarap dahil inaabuso nila ang pasensyang iba. Akala ko lilipas din. Inisip nila na pwede nilang walisin ang pang-abuso sa ilalim ng basahan at patuloy na makinabang. Sumagot ako. Dahil mismo sa inisip mong lilipas din ito. Kaya tayo nandito ngayon. Huminga siya ng malakas. Sorry talaga. Tiningnan ko ang lata ng kape sa tasa ko. Tapos. Sinabi niya ang pinakatotoong linya na lumabas. Sa bibig niya sa buong araw na iyon. Hindi ko inakala na abot ka sa ganito. At hindi ko inakala na ang asawa ko ay itutulak ako sa sahig sa ikalawang araw ng kasal namin. Sagot ko. Naimahine ko ang muka niyang dismayado. Hindi ako naawa. Kilalang kilala ko ang katahimikan ngang isang lalaking nakikita ang buong buhay niyang nakakadurok-durok dahil sa isang desisyong ginawa niya sa loob ng 5 segundo. Pwede pa ba natin tong ayusin? Tanong niya. Halos wala ng boses. Ipinikit ko ang mga mata ko. Bukas. Pupunta kayo sa opisina ni Atty. Robles. Pakinggan niyo ang lahat. At doon mo maintindihan kung gaano nalang kaliit ang pwede pang ayusin. Pinutol ko ang linya. Iniabot sa akin ni Tere ang laptop. Bukas ng umaga. Lahat NG financial support nila ay legally blocked NA. Kung susubukan nila ang kahit isang maruming galawan, ididiretso natin sa korta ang kasong kriminal. Tumango ako. Ilang kilometro mula ron. Ang pamilyang iyon na puno ang kayabangan ay sigurado. Akong nakaupo sa malaki nilang bahay na may swimming pool. Nakatingin sa mga pader. At kinukuwenta kung ano ang mawawala sa kanila kinabukasan. Sa unang pagkakataon mula nang tumuntong ako sa bahay na iyon suot ang wedding dress ko. Naramdaman nila ang takot na lagi nilang binabalewala. Ang takot na tapakan ang maling tao. Ang taong nagdadalang buong bigat ng pinansyal na buhay nila. Kinabukasan. Maaga akong dumating sa opisina ni Atty. Robles sa Makati. Isang malaki pro-formal na building. Ang lobby ay may makulay abong sofa. Isang coffee machine sa dulo. At ilang mahalaman na kailangan ng diligan. Naka-business suit ako na madilim ang kulay. Nakapusot ng mahigpit ang buhok ko. Ramdam ko pa rin ang kirot sa siko ko. Pero nasa tamang lugar ang pag-iisip ko. Kalmado ako. Alam kong naputol ko na ang impeksyon bago pa maging isang panghabang buhay na bangungot ang pamilyang ito. Dumating si Tere makalipas ang 5 minuto. Umupo siya sa tabi ko. Ni-review ang folder. At bumulong sa akin. Pataas na silang tatlo. Bumukas ang pinto ng elevator. Si Rico ang nauna. Nakasuot siyang gusot na polo. Parang napilitan lang siyang isuot ito. May mga eye bags siya na halos umabot na sa sahig. Sa likod niya ay si Jarman. Naka-makeup pa rin siya. Pero hindi may tago ang makeup ang pakatalo niya. Si Sylvia ay naklalakat ng nakayuko. Nakatingin sa cellphone. Namumutla siya. Hindi ito ang pamumutla na gisang trahedya sa pelikula. Ito ang pamumutla ng isang taong nagbasa ng buong gabi ng mga notifications tungkol sa mga blocked accounts at cancelled deliveries.
Napagtatanto na ang totoong mundo ay hindi tumatakbo gamit ang like sa TikTok. Walang batian. Hindi nila deserve iyon. Lahat ng kailangang sabihin ay napirmahan na electronically. Pumasok kami sa conference room ni Attorney Robles. Isang mahabang mesa. Makabuoto na mineral water. At ang mga dokumentong nakahanay ng perpekto. Dumating ang abogado ng eksakto sa oras. Umupo siya. Binuksan ang folder. At direkta ng nagsalita. Dahil formal na at hindi na mababawing ni-revoke ni Miss Valerie ang lahat ng personal na garantiya, co-making, at credit lines na ibinigay sa pamilya ninyo. May mga agarang aksyon na ipinatupad. Ang formal niyang tono ay mas masakit pa kaysa sa masiga. Sinimulan niyang ilista. Ang refinancing ng housing loan ay nakahold. Ang 3 supplier ng hardware ninyo ay na-freeze na ang credit line ninyo at humihingi ng cash in advance. Ang mga opsyon para sa loan, restructuring ng negosyo, ay isinara na. At dahil ang sitwasyon nilang pinansyal ay matagal nang nakasandal lang sa akin, hindi na sa susunod na buwan darating ang epekto. Dumating na ito ngayon. Si Sylvia ang unang bumigay. Pero attorney, hindi ba pwedeng pag-usapan at i-renegotiate? Hindi man lang siya tiningnan NG abogado sa mata. Pwede sana itong i-renegotiate kung makakapagbigay kayo ng bagong financial guarantor. Sa ngayon, wala kayo niyan. Sumingit si Carmen. Sinusubukang panatilihin ang natitira niyang dignidad. Issue ito ang pamilya. Hindi na dapat umabot sa ganito. Attorney, dahan-dahang ini-slide ni Attorney Robles ang isang papel papunta sa gitna ng mesa. Mrs. Kung hindi ako nakakamali. Kagabi lang, ay nakpadala, kayo ng pirmadong pahayag na umaamin kayong nanakit kay Miss Valerie. Nepatikam egel na bibisikam. Inilabas ni Tera ang mga printed na kopya. Ang kay Rico. Ang kay Sylvia. Ang 3 kumpultong confession. Hindi ko na kailangang magsalita. Sila na mismo ang gumawa ng sarili nilang death certificate. Tinitigan ako ni Rico. Valerie. Itinaas ko ang kamay ko. Hindi pa ako tapos. Ang aura sa look niyang silit ay napakabigat. Wala na kami sa bahay nila kung saan pwede nila akong sigawan. Nasa loop kami isang silid na puno may aga abogado. Kung saan ang nga ginagawa nila ay may legal at hindi mababawing epekto. Tinapos ni Attorney Robles ang pahayag. Bukod sa pagputol kay tulong pinansyal, inirereserba ni Miss Valerie ang karapatan niyang magsampa ng kaukulang kaso para sa physical injury at pang-abuso. Based sa medical records at sa mga nakasulat na pag-amin na inyo mismong ibinigay. Lumingon si Sylvia sa nanay niya dahil sa sobrang takot. Napahawak si Carmen sa armrest ng upuan. Napabuntong hininga ng malakas si Rico. Kinukusot ang sentido niya. Tiningnan ko sila isa-isa. At saka ako nagsalita. 2 araw pa lang tayong kasal. Inutusan niyo akong magdala ng pagkain sa isang taong walang sakit. Tumanggi ako. Sinabuyan niyo ako ng isang basong tubig sa muka. At itinulak mo ako sa sahig. At kagabi, nung nakita niyong mababang karote na kayo, bigla niyong naalala kung paano makiusap ng maayos. Walang umimik. Hindi kayo mababang karote dahil masama akong tao. Mababang karote kayo dahil pakiramdam niyo. May karapatan kayong ipahiya at tapakan ang taong nagpapabuhay sa inyo. Sa wakas. Iniyuko ni Carmen ang ulo. Mia. Ang boses niya ay isang basak na bulong. Nakakamali ako. Narinig ko ang pakingi ng tawat. Pero wala itong epekto sa akin. Ang pagiging tawat na iyon ay hindi nagmula sa pagsisisi. Nagmula ito sa kawalan ng pag-asang matakasan ang sitwasyong pinasok nila. Idinakdak ni Rico habang nakatingin sa sahig. Kasalanan ko rin. Valerie. Tumango ako ng dahan-dahan. Alam ko, inaasahan niyang abutin ko ang kamay niya. Na magbubukas, ako ng pinto para magkayos kami. Pero wala ng pinto. Ang kasal para sa akin ay natapos sa sandaling itinulak mo ako. Sinabi ko ito sa mababa at matatag na tono. Pero parang isang pinal na hatol. Nagsimulang humikbi si Sylvia.
Diyos ko. Hindi ko inakala na aabot sa ganito. Sumagot ako ng malamig na parang yelo. Hindi ko rin inakala na sa ikalawang araw. Mananakit kayo. At kayo pa ang nagbigay nga ebidensya. Ang tanging naririnig na lang ay ang malayo at mahinang ugong ng trapiko sa Makati mula sa bintana. At ang pahingal nilang tatlo. Tumingin sa akin si Attorney Robles. Pinal na desisyon. Miss Valerie, tumayo ako at ipinatong ang makamay ko sa mesa. Lahat NG financial support ay formal lang tinatapos. Tungkol sa kasong pananakit. Iho-hold ko muna ito. Hanggat hindi nila ako ginugulo. Hindi ito abot sa code. Nakatinginan sina Rico at Carmen. Halong nakahinga ng maluwag at takot pa rin. Alam nilang hindi ko sila idedemanda ngayon. Pero may nakabitin na patalim sa maulo nila habang buhay kung susubukan nilang siraan ako. Kinuha ko ang bag ko. Inayos ni Thea ang McAfee. Tapos na ang lahat. Habang naglalakad ako papunta sa pinto. Binanggit ni Rico ang pangalan ko sa huling pagkakataon. Valerie. Tumigil ako at lumingon ng bahagya. Ang boses niya ay basak na basak. Wala na ba talaga akong pwedeng gawin para maayos ito na karoon ng maikling katahimikan? Sinabi ko kung ano mismo ang nasa isip ko. Sana. Tinanong mo yan sa sarili mo bago mo ako itinulak. Lumabas ako ng opisina ng may tiwala sa sarili. Hindi nakmamadali at hindi nakalinlangan. Pagdating ko sa labas. Patuloy ang umaga sa Makati. Nagmamadali ang mga tao papunta sa MRT. Nandoon ang ingay ng trapiko. Ang amoy ng kape mula sa McCafe. Patuloy na umikot ang mundo. At iyon ang nagpatatag sa akin. Ang buhay ko ay hindi natapos sa ikalawang araw ng kasal ko. Maraming tao ang nabubuhay sa takot na masira ang imahe nila. Sa kahihiyan ng isang mabilisang hiwalayan. O sa kung ano ang sasabihin ng nga kapitbahay. Pero ang tunay na panganib ay ang iyuko ang ulo mo at manatili sa isang lugar kung saan naipakita na nila kung gaano kakawalang halaga sa kanila. Ang ikalawang araw na iyon ay nakakahiya. Oh. Pero kung titingnan ko pabalik. Iyon ang araw na nakhlaktas sa buhay ko. Dahil nang umalis ako roon. Hindi ako ang bumagsak. Ang bumagsak ay ang bahay nga mataong masyadong sigurado na pwede nila akong sabuyan ng tubig. Itulah. At patuloy na mamuhay ng masarap na parang walang nangyari. At lahat na iyon. Simula ngayon. Ay problema na lang nila.